Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Likas na mapaghangad tayong mga tao, lalo na sa mga bagay na makapagbibigay ng kaginhawahan sa buhay natin. Pero may mga tao na sobra-sobra kung maghangad at gagawin nila ang kahit na ano kahit pa marami silang masagasaan. Basta't makuha lang nila ang mga bagay na gusto nila katulad na lamang ng ina ko. Pero lahat ng kasakiman wala talagang magandang hahantungan. Isang sakim na guro ang ina ko at ito ang nakakakilabot na kwento ng buhay namin at kung paano namin nalagpasan ang isang sumpa na muntik nang winasak ang buhay naming mag-ina. Oh, ang mga bayarin nyo ha? Deadline na bukas. Huwag nyo akong kakausapin na hindi kayo makakabayad dahil hindi ako magbibigay ng palugit sa inyo. Ma'am, paano yan? Wala pang sahod ang mama ko. Sabi kasi niya sa susunod na linggo pa siya makakasahod eh. Problema ko ba yan kung wala siyang sahod? Dapat yung mga magulang nyo, responsable sila sa mga bayarin dito sa eskwelahan. Aba, huwag niyong sabihin ako pang magdadagdag sa mga kulang nyo. Hindi naman po. Pero baka pwede po sa susunod na linggo na lang ako magbabayad. Kasasabi ko lang hindi ba? Wala nang palugit. Hindi ka ba nakakaintindi? Bukas na ang deadline. Papaano po yan, ma'am? Ang hindi makakapagbayad ibabagsak ko. Hindi ako nagbibiro. Ang tagal-tagal na ng project na yan. Ang mahal naman kasi ng flat screen TV, ma'am. Hindi naman kasi ganyan ang presyo, sabi ng mama ko eh. Kaya ang iba sa amin dito, hindi pa makakabayad kasi ang mahal. At umaangal ka pa talaga? Mas marunong ka na sa akin, yan ba ang gusto mong palabasin? At yung mga floor wax nyo, tig-apat dapat kayo ha? Ang dami pang hindi nakakapagbigay. Class dismissed. Ikaw Rick, kakausapin kita sa faculty room ngayon. May 3 subjects ka ng bagsak. Po, may bagsak akong subjects? Paano po nangyari yun? Aba, bakit ako ang tinatanong mo? Ako bang estudyante? Hindi ka nag-aaral ng mabuti kaya ganyan ang resulta. Kasi po, alam kong pasado ako sa lahat kasi matataas po ang mga grades ko dun, ma'am. Nasisiguro ko pong wala akong kahit isang bagsak, ma'am. Ang hilig mo talagang magmarunong. Gusto mo ikaw na lang ang magturo? Umaangal ka pa talaga ha? Nagtataka lang po kasi ako sa mga bagsak ko, ma'am. Pwede ko po bang makita ang grades ko? Kaya nga mag-uusap tayo para malaman ko kung bakit ka bumagsak at para na rin mabigyan kita ng second chance. Talaga po, ma'am? Magbibigay kayo ng second chance? Oo, pero pagkatapos nito kakausapin ko ng mga magulang mo ha? Magandang araw Miss Winnie at sa lahat ng mga tagapakinig ng channel ninyo. Ako po si Jane, Tubong Mindoro. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo, personal kong karanasan 20 taon na ang nakalilipas na may kinalaman sa kulam. Opo, tama po kayo. Tungkol ito sa nakakakilabot na kulam at ang mismong biktima nito ay ang aking ina na si Gloria. Isang guro sa isang pribadong paaralan sa lungsod namin. Aminado ko na hindi magandang ugali ng nanay ko. Isa kasi siyang single mom at mag-isa niya lang akong tinataguyod. Palagi niyang sinasabi na ang lahat ng ginagawa niya para sa kinabukasan namin, na sinisiguro niya lang na magiging maayos ang buhay namin. Pero ang hindi namin alam, yung mga pangarap na yun pala ang pagmumula ng isang nakakatakot na sumpa. Oh, pasok ka na. Huwag ka na kasing matakot eh. Hindi naman nangangain ng tawang mama ko eh. Anong hindi? Kilala mo ang nanay mo. Pareho nating alam na hindi magandang senyales kapag pinapatawag ka na niya sa faculty. Bibigyan ka nga niya ng chance, hindi ba? Ayaw mo pa nun? Ay naku, bakit kasi hindi naging kasimbait mo yung nanay mo eh? Parang hindi ka niya anak sa layo ng mga ugali niyo. Hoy, ano ka ba? Mama ko pa rin yung pinag-uusapan natin. Ay, kaya ko ito. Wala lang to. Gusto mo samahan kita sa loob? Wag na. Baka isipin lang ng nanay mo, nagpapatulong ako sa'yo. Pasok ka na kasi. Dito lang ako sa labas maghihintay. Go! Pinapanood ko si Rick na pumasok sa faculty room, Miss Winnie. Sa mga oras na yon, hindi ko maiwasan na makadama ng pagkahiya sa ugali ng mama ko. Mahal ko si mama, pero nakakahiya ang mga bagay na ginagawa niya dahil sa pera. Naghintay ako sa labas ng faculty room dahil pupunta pa kami ni Rick sa kantin para mag-snack. Pero habang nakaupo ako sa labas, hindi ko maiwasan na buksan ang pinto at pakinggan ang pag-uusap nilang dalawa.
Ito ang 3 subjects na bagsak ka. Ewan ko kung anong nangyari sa'yo, pero maganda naman ang performance mo nung nakaraang quarter. Po, bagsak po ako sa math, ma'am. Halos perfect po ako sa lahat ng activities. Tsaka mataas na grades din ang nakuha ko nung exams. So anong gusto mong palabasin ngayon? Na hindi ko ginagawa ng tama ang trabaho ko? Anong akala mo sa akin dito, Rick? Naglalaro lang ng mga grades nyo? Hindi naman sa ganun, ma'am. Nagtataka po kasi ako kung bakit ganyan ang resulta. Sa susunod kasi, mas pagbutihin mo pa ang pag-aaral mo. Gaya ng sinabi ko sa'yo kanina, may paraan pa naman para makabawi ka dito sa mga bagsak mong grado. Ano po yun, ma'am? Kahit anong projects gagawin ko para makabawi ako sa mga grado ko. Hindi na kailangan ng mga projects. Magagawan ko naman yan ng paraan. Pero syempre, kailangan ko may kapalit. Alam mo naman yon, hindi ba? Po, kapalit po? Anong kapalit naman yun? Kung aakuin mo ang pagbili ng flat screen TV natin para sa ating classroom, hindi naman ganun kamahal yun eh. At syempre, hindi mo ito sasabihin sa kahit sino. Alam mo naman na bawal bilhin ng mga grado sa paaralang ito. Ang mahal po ng flat screen, ma'am. Na halos 20,000 ang presyo noon, ma'am. Nasa iyo naman yun kung papayag ka. Hindi naman kita pinipilit eh. Sa katunayan, tulong itong ginagawa ko. Sa ibang guro, hindi talaga sila magbibigay ng chance. Wala pong ganong kalaking pera ang nanay ko. Baka meron pa pong ibang paraan. Wag na lang po yung may bayad. Kailangan ko po talaga maipasa mga subjects na yan. Mabuti naman at alam mong kailangan mong maipasang mga ito. Alam mo, hindi talaga kita pinipilit ha. Binibigyan lang kita ng pagkakataon na makabawi. Parang mauupos ako sa sobrang hiya, Miss Winnie. Iba pa rin talaga ang pakiramdam kapag ikaw mismo ang nakakasaksi kung gaano kasakim ang nanay mo. Bawal ang ginagawa niya, pero malakas pa rin ang loob niyang gawin yun sa ibang estudyante niya, lalo na yung mga desperado na makakuha ng mataas na marka kagaya ni Rick. Hindi lang kasi si Rick ang biktima ng mama ko eh. Marami pang iba pero walang naglakas ng loob na magsumbong. Nakita kong lumabas si Rick sa faculty room at tumakbo paalis. Hindi ko na siya tinawag at sinundan dahil hiyang-hiya ako, Miss Winnie. Nang makauwi ako sa bahay namin, nadatnan ko ang mama ko na kaaway ang kapitbahay namin. Putya! Anong akala mo sa akin? Tanga! Bakit? Hindi ba? Naging lasenggo ka nga di ba kasi wala kang utak? Nabay, tarantado ka palang babae ka eh. Baka nakakalimutan mo. Pumapatol ako sa babae. Sige, subukan mo at nang mabulok ka sa bilangguan, subukan mo! Ma, bakit nagkakagulo kayo ni Mang Chris? Etong walang yang ito, napakapakialamero! Dapat lang! Hindi ka ba nahihiya sa mga ginagawa mo? Tingnan mo nga yung pader na pinagawa mo. Umabot na yan dito sa lupa ko. Akin na ang parteng yan. Anong sayo? Walang sayo dyan. Isa kang lasenggo na walang ibang ginawa maghapon kundi ang magpakalunod sa alak. Wala kang ari-arian. Sumosobra na talaga yung bibig mo ha. Akin yung parte na yan na pinatayuan mo ng pader. Sa tingin mo papayag ako na angkinin mo yan? Mang Chris, tama na po. Lasing po kayo eh. Baka pwede pong bukas nyo na lang to pag-usapan. Jen, pagsabihan mo yung nanay mo na huwag siyang masyadong maging sakim. Natuloy nga na guro pero ang sakim. Sakim? Nasa titulo yung parte na yan. Binili ko yan sa nanay mo. Palibhasa puro alak lang ang inaatupag mo. Kaya wala kang alam sa mga bagay-bagay. Ma, pwede ba pumasok na po tayo? Huwag niyo na pong patulan niyang si Mang Chris. Lasing po siya eh. Lasing ako, pero hindi ako tanga. May kalalagyan ka rin sa akin, babae ka. Patawa ka! Tinatakot mo ba ako? Hoy, hindi ako takot sa'yo. Patutunayan ko na isa kang sakim. Yang pader mo sumobra dito sa lugar ko. Bukas na bukas, gigibayin ko yan. Subukan mo lang. Akala siguro ng walang kwentang lasenggo na yan ay natatakot ako sa kanya. Hiyang-hiya ako dahil nagsilapitan na ang mga tao at nakinig sila sa away nila mama at Mang Chris na kapitbahay namin. Alam naman kasi ng buong barangay na sumobra ang pader na pinatayo ni mama. Hindi na yun sakop sa binili naming lupa pero inaangkin pa rin yun ni mama. Nagbanta pa si Mang Chris na may gagawin siyang aksyon at hindi ko maiwasan nakabahan.
Kinabukasan, nakausap ko si Rick tungkol sa nangyari. Humingi na rin ako ng pasensya sa mga sinabi ng mama ko sa kanya. Sa tingin mo, may gagawin kayang masama yung si Mang Chris? Hindi ko alam. Pero delikado kasi ang mga away sa lupa, Jane. May nababasa ako na umahantong talaga sa madugong patayan. Ay, nakakatakot naman yan. Huwag naman sanang humantong sa mga ganyan. Hindi ka ba natatakot sa ugali ng mama mo, Jane? Mukhang marami siyang nakakalaban dahil sa ugali niya. Siyempre natatakot ako para sa kanya. Kahit naman kasi ganyan ang ugali ng nanay ko. Rick, mabait naman siya sa bahay at maalaga din siya. Sa totoo lang, hindi ko siya maintindihan kung bakit ganyan siya pagdating sa pera. Parang takot na maubusan. Alam mo, duda ko na may kinalaman yun sa pagiging single mom niya. Di ba siya lang mag-isang tumataguyod ng pamilya niyo? Oo, siya lahat sa gastusin sa bahay. Kaya ba ganon? Hindi naman kasi kami kinakapos kasi may sweldo naman siya. Tsaka may natatanggap siyang pensyon galing sa papa ko na patay na. Nasa psychology kasi yan. May nabasa akong ganyan. Yung parang may anxiety ka kasi wala ka masasandalan. May mga ganun talaga. Ewan ko, Rick. Uy, pasensya na pala kahapon ha. Nahihiya ako sa'yo dahil sa mama ko. Mabuti hindi mo ko iniiwasan. Naku, wag mo nang isipin yun. Mabait ka naman hindi ka katulad ng mama mo. Uy, ang sama nito. Kung may magagawa lang sana ako sa grades mo Nahihiya ako kasi wala akong magawa sa mga pinaggagawa ng mama ko. Lalo na dun sa part na masyado siyang sakim sa pera. Kung pareho kayo ng ugali ng mama mo, iniiwasan na kita. Baka naman pwede nating ipagdasal yung mama mo. Magnovena kaya tayo. Balita ko mabisa ang mga novena. Loko ka talaga, pero salamat ha. Ikaw lang ang kaibigan ko dito sa eskwelahan kasi iniiwasan ako ng ibang estudyante. Siyempre, takot kasi sila Ako hindi naman ako takot sa mama mo. Medyo naiinis lang ako kasi binagsak niya ako Hindi naman ako bobo para ibagsak niya Ano nang gagawin mo ngayon? Ewan ko, hindi ko pa rin alam. Bahala na. Baka maawa siya sa akin dahil magkaibigan tayo. Pasensya ka na talaga, Rick ha. Hayaan mo kakausapin ko si mama tungkol sa grades mo. Uy, may chika pala ako sa'yo. Tungkol saan naman yan? May bago tayong teacher. Pamangkin ng principal. At may balita na siya raw ang magiging susunod na assistant principal. Nakita ko na siya. Napag-usapan na rin namin ni mama yan. Mabait na guro si Teacher Janice, Miss Winnie. Gusto siya ng karamihan sa mga estudyante sa paaralan namin at kahit ng ibang mga guro, nakakasundo niya ng maayos dahil mabait at palabiro siya. Pero hindi natutuwa si mama sa kanya, Miss Winnie. Sa bahay, panay ang reklamo niya na sip-sip at plastic daw si Ma'am Janice. Hindi ko maiwasang isipin na parang naiinggit siya sa bagong teacher sa school. Hanggang isang araw, nakita ko ang mga kakaibang gamit sa loob ng kwarto ni mama. Ma, ano tong mga to? Nakita ko sa kwarto mo. Huwag mong pakialaman ang mga yan, Jane. Bakit nasa inyo ang ID ni Ma'am Janice, ma? Akin na nga yan. Ang dami mong tanong. Hayaan mo na lang ako. Para sa kapakanan nating dalawa itong ginagawa ko. Ma, anong kapakanan ang sinasabi nyo? Kinakabahan ako sa mga ginagawa nyo, ma Naging tampulan ka na ng chismis sa eskwelahan. Bakit? Anong mga sinasabi nila? At naniniwala ka naman sa mga walang kwentang chismis na yan? Nag-aalala po ako sa inyo, ma. Maraming parents ang nagrereklamo dahil sa mga bayarin na hindi naman kailangan. Wala akong ginagawang masama. Natural lang ang mga bayarin sa eskwelahan. Kung hindi naman pala nila kaya ang mga gastusin, di dun sila sa public school. Ano po tong mga buhok na nasa garapon? Anong gagawin mo rito, ma? Huwag mong ipagsasabihan sa iba, ha? Sinasabi ko sa'yo, Jane. Makakatikim ka talaga sa akin. Para saan nga po ito? May masama po ba kayong binabalak? Huwag nyo nang ituloy, ma. Mapapahamak ka niyan. Kung para naman sa kapakanan nating dalawa, hindi masama ito para sa akin. Ginagawa ko lang ang nararapat para sa kinabukasan mo. Ma, hindi pa ba sapat yung mga ginagawa mong pangungulekta sa mga estudyante? Pati si Rick dinamay nyo. Alam nyo naman na siya lang ang kaibigan ko Ang dami mong sinasabi, Jane. Papasalamatan mo rin ako balang araw. Magbihis ka, may pupuntahan tayo. Saan po? Ang kulit mo, anak. Huwag ka na lang magtanong at kumilos ka na lang dyan.
Miss Sweeney, wala akong idea tungkol sa kulam o barang ng mga panahon na yon. Ang buong akala ko, may planong masama si Mama kay Ma'am Janice kaya nasa kanyang ID nito. Sa totoo lang, natatakot ako para sa kaligtasan ni Ma'am Janice at ganun na rin sa mama ko. Pero nawindang ako nang makita ko kung saan kami nagpunta, sa bahay ng isang mangkukulam. At nasabi ko na hindi yun unang beses ni Mama sa bahay na yon dahil kilala na niya ang matandang lalaki na nandoon. Tao po! Lolo Jose! Nandyan po ba kayo? Si Gloria po ito! Ma, anong klaseng bahay po ito? Bakit ang daming manika na nakasabit? Huwag ka nang maraming tanong, Jane. Makinig ka na lang. Bakit sinama niyo pa po ako rito? Para alam mo kung anong gagawin kung nahihirapan ka sa buhay mo. Po? Si Lolo Jose, isa siyang manggagamot. Pero hindi lang panggagamot ang ginagawa niya. Kaya niya ring magbigay ng sumpa. Ma, umuwi na po tayo. Kung ano man yung mga binabalak niyo, wag niyo na pong ituloy. Anong wag ituloy? Nandito na tayo. Hindi ako nagpakahirap na kunin ang mga gamit ng tangang Janice na yon para lang umatras. Mali po ito, Ma. Kasalanan tong ginagawa niyo eh. Wala namang ginagawang masama si Ma'am Janice sa inyo eh. Wala? Anong wala? Hindi mo ba nakikita? Pinapaboran siya ng ibang mga guro dahil sip-sip siya. Ginagawa niya akong masama sa mga mata ng kasama ko. Eh hindi naman po ganong klaseng tao si Ma'am Janice, Ma. Hindi po siya masama. Huwag niyo nang ituloy yan habang hindi pa nasisimulan. Hindi masama? Makikita niya, nagkakamali siya ng binangga. Hindi mo kasi alam eh, pinahiya niya ako sa harap ng principal nung nakaraang linggo. Gloria, ikaw pala yan. Tuloy ka. Magandang araw po sa inyo, Lolo Jose. Pasensya na at hindi kagad ako nakabalik nung nakaraang araw. Walang problema doon. At may kasama ka rin palang isang magandang dalaga. Oo, anak ko yan, si Jane. Ganun ba? O yan o. Dala mo na ba yung mga hiningi ko sa iyo? Kailangan natin ng mga yun para sa ritual na gagawin. Eto ho, dala ko ng lahat. Sa mga oras na yon, hindi ko mapigilang pangilabutan, Miss Winnie. Alam kong masama ang ugali ng mama ko, pero hindi ko akalain nahahantong sa gano'n ang mga kaya niyang gawin. Gusto niyang ipakulam si Ma'am Janice dahil pinahiya raw siya nito sa harap ng principal namin. Kakaibang nararamdaman ko sa bahay na yon. Hindi ako mapakali at pakiramdam ko may nakamasid sa bawat kilos ko. Maraming mga garapon na nakadisplay sa aparador na hindi ko alam kung anong mga laman nun. Ang mga manika may mantsa ng kulay pula na sa tingin ko ay dugo. May itim na aklat ang nakalatag sa mesa niya at may maraming tuyong dahon ang nakalagay sa plastik. Isang ang mangkukulam si Lolo Jose. Ilang araw ho bago lalabas ang epekto ng kulam, Lolo Jose? Depende yan kung gaano kalakas ang depensa ng kanyang espiritu. May iba epekto ka agad. Meron ding iba medyo matagal pa. Pero ipapaalala ko lang sa'yo. Kailangan na buo talaga ang loob mo na gagawin mo ito. Oo, buo na ang loob ko. Napakabuli ng gurong yan. Kailangan siyang bigyan ng leksyon para hindi na niya magawa sa ibang guro at mga estudyante. Kung ganun, magsimula na tayo. Umupo ka rito sa harapan ko at akin na ang mga dinala mo. Ito na po ang ID niya, damit at buhok. Hindi na ako makapaghintay na tumalabang ritual niyo. Alam mo, ang kulam ay isang ritual para parusahan, bigyan ng leksyon ng mga masasamang tao. Sinasabi ko na sa iyo, Gloria, na dapat tunay na masama itong tao na pagkakapitan natin ng sumpa. Dahil kung hindi mo magugustuhan ng epekto nito. Bakit po, Lolo Jose? Anong epekto po bang pwedeng mangyari? Babaliktad ang sumpa. Hindi mo kasi mauuto ang mga espiritu, Ineng. Mga espiritu po bang gumagawa ng sumpa? Ako ang gumagawa ng ritual. Susundin ng mga espiritu kung may sapat na kabayaran. Paano po babayaran ng mga espiritu? Nakakatuwa naman itong anak mo, Gloria. Marami siyang tanong tungkol sa pangkukulam. Ay, sabihin mo nga sa akin, Ineng. Interesado ka ba sa kulam? Naku, hindi naman po. Medyo curious lang po ako dahil ito pang unang pagkakataon na nakaharap ako ng isang mangkukulam.
At anong naramdaman mo? Natakot ka ba sa akin? Hindi naman po kayo nakakatakot, pero itong bahay po ninyo nakakatakot tignan dahil sa mga manika na nakasabit sa itaas. Ang mga manika na yan ay nagamit ko na sa pangkukulam. May mga nabiktima na sila. Jane, tumigil ka na nga sa mga katatanong mo. Akala ko ba ayaw mong sumama sa akin? Bakit ngayon parang mas interesado ka pa kaysa sa akin? Hindi na natin ito patatagalin. Manunood ka ba sa ritual na gagawin ko, Jane? Ay hindi po, doon na lang po ako sa labas maghihintay. Hindi ko nakayanan ng mga sinabi ni Lolo Jose, Miss Winnie. Takot na takot ako sa mga oras na yon, kaya lumabas ako ng bahay at hindi ko na pinanood ang ginawa niyang ritual. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga oras na yon. Gusto kong pigilan si Mama pero natatakot ako na baka magalit siya sa akin. Alam ko kasing nagsinungaling siya kay Lolo Jose tungkol sa pagiging bully ni Ma'am Janice. Naghintay ako sa labas at sa gitna ng paghihintay ko, bigla na lamang dumilim ang kalangitan. Kumulog at lumakas ang hangin. Pagkatapos ng ritual, walang nangyari kay Ma'am Janice. Nakahinga ako ng maluwag dahil naisip ko baka peking mangkukulam si Lolo Jose. Wala akong ibang pinagsabihan sa nangyari kahit na kay Rick. Pero makalipas ang 1 linggo, bigla na lamang isinugod sa ospital si Ma'am Janice dahil inatake raw siya sa puso. Kawawa naman si Ma'am Janice. Alam mo, kitang-kita ko kung paano siyang umuwi dahil masakit raw ang puso niya. Kumusta na siya? Buhay pa kaya si Ma'am Janice? Ang sabi nasa ICU raw. Hindi naman siya napuruhan pero kailangan yata ng operasyon sa puso. Sana maging maayos siya. Ang bait pa naman ni Ma'am. Pero alam mo, friend, bago siya nawala ng malay, panay sambit niya na may mga anino raw siyang nakikita. Anino? Kaninong anino? Sa mga estudyante ba? Hindi, kasi takot na takot siya. Parang ang papangit ng mga anino na nakita niya. Diyos ko, baka ang nangyari kay Ma'am Janice epekto na ng sumpa. May sinabi ka ba? Sumpa? Bakit bigla ka na lang namutla, Jane? Rick, sa tingin ko hindi ordinaryong heart attack ang nangyari kay Ma'am Janice. Ano naman? Atake nga sa puso. Yun ang findings ng mga doktor, Jane. Hindi, sumpa yun. Sinumpa siya, Rick. Diyos ko, ang buong akala ko walang bisa yun. Akala ko isang peking mangkukulam si Lolo Jose. Kulam? Kung ano-ano na lang sinasabi mo eh. Gutom ka na yata, Jane. Tara, ikain na lang natin yan. Rick, hindi ako nagbibiro. Ano ka ba? Para kang tanga, Jane. Anong kulam? Ibig mong sabihin, kinulam si Ma'am Janice? Sino naman ang walang puso na gagawa niyan sa kanya? Tsaka, naniniwala ka pala sa mga ganyan? Rick, kailangan nating puntahan si Lolo Jose. Kailangan ko siyang makausap. Ay, at sino nga yan? Si Lolo Jose ang mangkukulam. Nang makauwi ako ng gabing yon, nadatnan ko si Mama na masayang nagluluto ng hapunan namin. Sinalubong niya ako ng isang matamis na ngiti na parabang napakasaya niya ng mga oras na yon. Doon ko napagtanto na may kinalaman ang pagka-ospital ni Ma'am Janice sa ritual na ginawa ni Lolo Jose. Tumalab pala yun. Takot ang lumukob sa akin sa puntong yon, Miss Winnie. Dahil alam kong meron mas masamang mangyayari dahil sa sumpang yun. Pero ang akala ko, kay Ma'am Janice lang dumikit ang sumpa. Nagtaka ako dahil nag-iba na lang bigla ang mga kilos ni Mama na para bang kasama siyang isinumpa. Kumusta naman ang pag-aaral mo? Hindi na kita nakikitang nag-aaral tuwing gabi ha. Sinasabi ko sa'yo, Jane, umayos ka. Maayos naman po ang grades ko, Ma. Mabuti nga wala akong ibang teacher na binabagsak ako at pinapabayad kayo para makapasa. Anong ibig mong sabihin? Wala naman po. Nagpapasalamat lang ako na mababait ang lahat ng teacher ko. Huwag mong kalimutan na ginagawa kong lahat ng ito para mapabuti ka. Huwag kang bastos sa akin. Hindi naman po ako bastos, Ma. Baka po may magagawa kayo sa grades ni Rick, Ma. At nagsumbong pa talaga yung kaibigan mo sa'yo. Alam ko po kasi narinig ko kayo nung pinatawag niyo siya sa faculty. Kung nag-aaral siya ng mabuti at hindi puro games ang inaatupag, di sana pumasa siya. Matalino po si Rick, Ma. Hindi po ako naniniwala na bumagsak siya. Sinadya niyo po yon para magbayad siya.
Kapos po sila Rick, ma. Sana naman bigyan niyo siya ng chance. Ang problema talaga sa inyo, hindi kayo marunong tumanggap ng mali. Nagkamali siya. Akala mo hindi ko alam na gamer ang kaibigan mo? Ma, please naman. Tigilan niyo na po yung ginagawa niyo. Pati si Ma'am Janice nadadamay na. Wala naman pong kasalanan yung tao sa inyo eh. At talagang doon ka pa sa impaktang yun kumakampi? Ako ang ina mo, Jane. Hindi ka ba nahihiya sa mga sinasabi mo? Ma, si Ma'am Janice isinugod sa ospital dahil inatake sa puso. Duda kong may kinalaman si Lolo Jose doon sa nangyari sa kanya. Alam mo pala nararapat lang yun sa kanya. Masyado siyang pabida. Sana nga matuluyan ng babaeng yon. Ma, sumusobra na po kayo. Hindi na po pwede yan. Kaya nyo nang pumatay dahil lang ayaw nyo sa taong yun? Bakit? Anong mali sa ginawa ko? Ano, isusumbong mo ko? Ganon ka kawalang yang anak? Muntik na pong mamatay yung tao, ma. Hindi ka man lang ba natatakot na baka may balikan lahat ng yan sa inyo? Hindi, dahil mahalaga sa akin ang mawala sa landas ko ang mga taong haharang-harang sa daan ko patungong tagumpay. Ewan ko sa inyo, ma. Mabuti pa kumain ka na lang dyan. Masarap tong luto kong paksiw. Eto, tikman mo anak. Hindi tayo dapat na nag-aaway ngayon. Dapat nga magdiwang tayo eh. Nawala na po kasi ako ng ganang kumain, ma. Teka, ano yung nasa ulam mo anak? Bakit? Ha? Anong meron dyan, ma? Bakit ang daming uod sa mesa? Ano itong kinain natin? Ma, walang uod dyan. Anong uod ang sinasabi nyo? Paksiw na isda ang ulam natin. Bakit uod? Hindi isda yan. Hindi mo ba nakikita ang daming uod? Si mama talaga parang adik naman po kayo eh. Hindi uod yan. Nagpapatawa po yata kayo eh. Kainin ko pa Ang sarap pa nga ng timpla nyo eh. Wag mong kainin yan. Ang dumi-dumi niyan. Diyos ko, bakit hindi ko nakita itong mga uod na to kanina habang nagluluto ako? Wala nga pong uod, ma. Ano ba? Itapon mo ang mga yan. Ano? Hindi, sayang po ang ulam. Huwag mong ilalapit sa akin ang mga uod na yan. Itapon mo na kagad, Jane. Kung may uod nga, dapat kanina nyo pa nakita. Halos naubos nyo na nga ang ulam, ma Naubos ko? Ibig sabihin, kinain ko ang mga nakakadiring uod na yan? Ma, ayos lang po ba kayo? Gusto nyo dalhin ko kayo sa ospital? Bakit nagsusuka po kayo? Ilayo mo sa akin yan! Nakakadiri! Sige po, itatapon ko na lang po. Ito na po ilalabas ko na para hindi na po kayo masuka. Noong una hindi ko alam ang dahilan kung bakit sinasabi ni Mama na may uod ang ulam namin ng gabing yon. Kasi sa mga mata ko, napakalinis ng aming ulam. Mabango, presko at masarap ang timpla. Ang hindi ko alam, Miss Sweeney, yun na pala ang simula ng bangungot na magpapabago ng takbo ng buhay namin. Dahil hindi lang yun ang nangyari. Bawat araw ay mas nagiging paranoid si Mama na parang unti-unti siyang nababaliw. Isang gabi, sa gitna ng tahimik naming tulog, ay narinig kong sumigaw si Mama sa silid niya. Nagmamadali ko siyang pinuntahan sa pag-aakalang may masasamang loob na nakapasok. Pero natakot ako nang makita ko siya. Ma, bakit po kayo nagsisisigaw? May nangyari po ba? Jane, huwag ka lalapit dyan sa bintana. Umalis ka dyan. May nakapasok po bang magnanakaw, Ma? Teka, tatawag po ako ng pulis. Wag! Umalis ka dyan! May demonyo dyan! Demonyo? Saan, Ma? Wala namang demonyo dito eh. Nananaginip po yata kayo, Ma. Please, maniwala ka. Hindi ako nananaginip. Totoong may demonyo. Sinilip niya ako sa bintana. Ma, wala nga Ito tinitignan ko ang labas. Wala naman po akong nakitang demonyo. Ang pula ng mga mata niya, ang laki niya, at ang pangit. Nakakatakot siya, Jane. Kukunin niya ako. Bumaba nga po kayo dyan sa cabinet, Ma. Pangako, wala pong demonyo. Panaginip lang po yun, Ma. Hindi! Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Baka isa ka rin sa demonyo. Nagbabalat kayo ka lang. Hay, Ma, matulog na nga po tayo ulit. May pasok pa po tayo bukas. May exams pa nga eh. Jane, anak, kukunin ako ng demonyo. Ayokong sumama. Huwag mo akong ibigay sa nakakatakot na demonyong yun. Bumaba na po kayo, baka mahulog kayo dyan. Pangako, hindi ako nagsisinungaling, walang demonyo, Ma.
Totoo? Tignan mo ulit ang labas ng bintana. Baka nagtatago lang yon. Wala nga oh. Eto na oh, wala po talagang demonyo. Ay, sige bababa na ako. Dapat po kasi nagdarasal kayo bago matulog, May. Nakakatawa talaga na ako pa ang magsasabi nito sa inyo. Sinungaling ka! Tulong! Tulong! May halimaw dito! May halimaw sa gilid ko! Jane, anak, tulungan mo ako! Parang awa mo na! Huwag mo akong sasaktan! Ma, ako ito, si Jane. Hindi po ako halimaw. Ano bang nangyayari sa inyo? Hindi ikaw ang anak ko! Halimaw ka! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Ano yan? Uod! Tulong! Ma, bakit po ba kayo nagkakaganyan? Tatawag po ako ng tulong sa mga tanod. Ito ang nararapat sa'yo. Papatayin kitang halimaw ka. Kinain mo ang anak ko. Wag niyong gawin yan, Ma. Please, tumigil na kayo. Ano ba kasing nangyayari sa inyo? Hindi naman kayo ganyan kahapon ah. Ito lang ang paraan para maibalik ang anak kong si Jane. Kailangan patayin kitang demonyo ka. Ma, wag! Napatakbo na lang ako patungo sa labas ng bahay dahil sa takot, Miss Winnie. Tinangka ni Mama na saktan ako dahil sa pag-aakala na isa akong halimaw. Hindi ko alam kung bakit nangyari yon sa kanya. Mabuti na lang at may mga tanod na nagro-ronda sa barangay namin kaya rumisponde kagad sila. Bigla na lang nawala ng malay si Mama at bumagsak siya sa sahig. Dinala ko siya sa ospital at nang magising siya, wala na siyang maalala sa mga nangyari ng gabing yun. Ma, kumusta na po ang pakiramdam niyo? Ginawa ko talaga sa iyo yun, anak. Ma, wag niyo na pong isipin yun. Binangungot lang po kayo kaya ganun ang kinilos niyo. Wala na po yun. Kahit na, paano na lang kung hindi ka mabilis na nakailag at nakatakbo? Hindi makakaya ng konsensya ko kapag may nangyaring masama sa iyo, anak. Pero wala naman po, hindi ba? Kaya nga wala akong tinamo kasi ang bilis kong nakatakbo eh. Pero wala talaga akong maalala, Jane. Pero merong hindi ko maipaliwanag na takot sa puso ko. Hindi ko alam kung saan galing ito at kung para saan ang takot na ito. Pero nanginginig ako sa takot. Magpahinga na lang po muna kayo, Ma. Ang sabi ng doktor na tumitingin sa inyo, baka raw po stress at pressured kayo sa pagtuturo. Hindi ko alam, Jane. Hindi ko alam. Pakiramdam ko, may nagmamasid sa bawat kilos ko. Kulang lang po kayo sa pahinga. Dito muna kayo, Ma. Aasikasuhin ko lang po munang bill natin. Sabi ng doktor wala naman daw po kayong sakit pero mababa po ang hemoglobin nyo. Anemic daw po kayo kaya sinalinan kayo ng dugo kagabi. Lumipas ang ilang linggo, bumalik na sa normal ang lahat. Si Ma'am Janice na-discharge na rin siya sa ospital at patuloy na nagpapagaling sa bahay nila. Si Mama naman mukhang okay na rin siya. Nawala ng mga bangungot niya tuwing gabi. Simula noong na-discharge kami, hindi na rin bumalik ang bangungot niya. Oy Rick, teka lang, dahan-dahan naman. Saan mo naman ako dadalhin? Seryoso to, Jane. Huwag kang tatawa. Alam ko may hindi ka sinasabi sa akin. Hala, bakit? May kasalanan ba ako sa'yo? Oo, may tinatago ka kaya matatawag pa rin na kasalanan yun. Saan tayo? Uy, bakit dito tayo sa lumang building? May mga multo raw dito, Rick eh. Mag-uusap tayo at kailangan walang makakarinig sa atin dahil maselan to. Uy, patawa ka talaga. Bumalik na nga tayo. Kinikilabutan ako sa lugar na to eh. Okay, dito na tayo. Upo ka dyan at magsalita ka ha. Makikinig ako. At wag na wag kang magsisinungaling sa akin. Diretsahin mo nga ako, Rick. Ang dami mong paligoy-ligoy eh. Okay. One word. Kulam. Explain mo na, bilis. Paano mo nalaman? Kitam, may alam ka talaga na hindi mo sinasabi sa akin. Nauutal ka eh. Kilala kita. Kaya sige na. Kaibigan mo ako, Jane. Magsabi ka ng totoo. Oo na. Si Ma'am Janice, pinakulam siya ng mama ko. Ano? Si Ma'am Gloria na mama mo? Yung nagbagsak sa akin? Pinakulam niya si Ma'am Janice? Paano? Hay, maupo ka nga dito. Sasabihin ko sa'yo ang lahat-lahat. Okay, makikinig ako. Pero nawindang ako sa sinabi mo ha.
Parang galit kasi si Mama kay Ma'am Janice eh. Palagi niyang sinasabi na nilalamangan siya at sip-sip yun sa principal. Mukhang sinumbong din siya ni Ma'am Janice dyan sa kinokolekta niyang pera sa mga estudyante. Tapos, kaya ba nung nalaman mong inatake sa puso si ma'am, naghinala ka na kagad? Oo Rick, pero may ibang nangyari. Ang mama mo ang mukhang tinamaan. Tama ako, di ba? Teka, bakit alam mo? Dahil sa libro na to. Isang itim na libro? Tungkol sa kulang bang nilalaman ng aklat na yan? Simula nung nabanggit mo ang tungkol sa sumpa, nagsagawa kagad ako ng research. At ito nakita ko sa library natin. Ano naman ang sabi dyan? Mukhang ang mama mo ang mapupuruhan ng sumpa, Jane. Sa kanya tumama ang kulam at hindi kay Ma'am Janice. Tama pala yung sinabi ni Lolo Jose. Nababaligtad ang sumpa kung may mali, kung hindi nagsasabi ng totoo ang nagpakulam. Walang masamang ginawa si Ma'am Janice, Jane. Pero pinakulam siya ng mama mo at sa tingin ko dahil sa galit yun. Dahil pinapakailaman niya ang pangongolekta ng pera ni Ma'am Gloria. Kung ganun, si Mama ang nakulam? Mukhang ganun na nga. Mukha naman siyang maayos, Rick. Pagkatapos ng insidente ng gabing yon, wala namang nangyaring kakaiba. Hindi ka dapat magpakampante. Kasi ang kulam, ayon sa librong ito ay paunti-unti. Hindi ka bibiglain, pero nararamdaman mong may magbabago. Kung ganun, samahan mo ako dun kay Lolo Jose. Si Lolo Jose namang kukulam? Kakausapin ko siya tungkol sa sumpa. Kailangan ko ang tulong niya. Ayoko, Jane. Mangkukulam yun eh. Hindi naman nangangain ng tao si Lolo Jose. Hindi nga siya nangangain, pero kinukulam niya lang. Samahan mo ko, Rick. Please. Kawawa ang mama ko eh. Alam ko naman na masama ang ugali niya at ikaw mismo ang biktima dyan. Pero ina ko pa rin siya, Rick. Hindi ko siya pwedeng pabayaan na lang. Ay, nakakainis naman oh. Sige na nga, huwag ka nang umiyak. Parang ako pang lumalabas na umaway sa'yo eh. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita kahit na salbay ang nanay mo sa akin. Kasama ko si Rick nang bumalik kami sa bahay ni Lolo Jose. Kagaya ng unang punta ko doon, napakatahimik ng lugar, akala ko wala doon si Lolo Jose. Sigurado ka bang ito ang bahay niya? Mukhang abandonado na ito eh. Oh. Ang daming spot ng gagamba. Sigurado ako, kasama ako ni Mama nung nagpunta siya rito. At bakit naman kasi pumayag ka dyan sa kademonyuhan ng nanay mo? Konsentidor ka rin na anak, Jane eh. Kung may konsentidor na magulang, meron din palang anak. Alangan namang isumbong ko siya, nanay ko pa rin siya, no? Sa bagay, kung sa akin mangyayari yan, hindi ko rin kayang ipahamak ang nanay ko. Pero dala-dala ko rin sa konsensya kong bigat, lalo na nung nakita ko si Ma'am Janice na isinugod sa ospital. Wala talagang tao. Tao po! May tao po ba dyan? Lolo Jose, si Jane po ito, anak ni Gloria. May kailangan po ako sa inyo. Bumalik na lang kaya tayo sa susunod na araw. Wala talagang tao eh. Ay, sige, balik na lang tayo sa susunod na araw. Ang buong akala ko magiging normal na ang lahat. Ilang linggo na rin simula nung inatake sa puso si Ma'am Janice at nakabalik na rin siya sa pagtuturo dahil maayos na ang lahat. Pero nagulat na lang ako, Miss Winnie, dahil isang araw sumugod si Mang Chris sa eskwelahan, yung kapitbahay namin na minsan nang nakaalita ni Mama sa lupa. Dapat malaman ng lahat ng mga guro, magulang at estudyante sa paaralang ito kung gaano kasakim itong babaeng ito. Lasing ka na naman ba, ha? Hindi ka na nahiya? Dinala mo pa talaga hanggang dito sa paaralan ang pagiging lasenggo mo. Hindi ako lasing. Natatakot ka ba na mapahiya sa harap ng maraming tao? Wala nga kang kwentang babae. Ang dapat sa'yo, sisantihin dahil sakim ka. Wala akong alam sa mga sinasabi mo, kaya pwede ka nang makaalis. May klase pa ako. Ha? Ang kapal naman ng apog mo. Kasama ko ngayon ang ibang mga magulang na gustong magreklamo dahil sa pagiging gahaman at sakim mo. Kung ano-ano na lang ang dinadahilan mo sa mga bata para makapagkolekta ka ng pera. Akala mo pinupulot lang ng mga magulang ang pera sa basurahan? Mag-e-eskandalo ka talaga dito ngayon. Oras ngayon ng klase ko. Kung hindi kayo aalis dito, mapipilitan akong tumawag ng guard para paalisin kayo. Walang hiya ka talagang babae ka. Hindi ka na nahiya.
Isa kang guro pero napakasaki mo. Hindi ka na nahiya sa mga magulang at sa kapwa mo guro. Hindi na ako nakapagpigil at sinabihan ko na si Mang Chris na doon na siya sa principal magreklamo dahil nakakaistorbo na siya sa klase at natakot na ang ibang mga estudyante. Ang hindi ko inaasahan ang biglang pag-iba ng pananalita ni Mama sa harap namin. Bigla na lang siyang nanginig sa takot na tila nakakita ng isang nakakatakot na halimaw at nagsisisigaw. Ano ka? Ikaw yung halimaw na nakita ko nung nakaraang linggo! Ano yung drama mo? Baliw-baliwang ka na ngayon para makatakas ka sa mga kasalanan mo? Ma, bakit po? Anong nangyari? Paalisin mo ang halimaw na yan. Ang daming anino, Jane. Kukunin nila ang kaluluwa ko. Tulungan mo ko. Jane, bakit naging ganyan bigla si Ma'am Gloria? Parang naging baliw. Hindi ko rin alam, Rick. Pero minsan ko na rin siyang nakitang ganito. Nawawala sa sarili. Ayan, karma mo na yan sa pagiging sakim. Buti nga sa'yo, tarantado ka kasi. Halimaw! Halimaw! Ilayo niyo sa akin ang mga halimaw na yan! Ma, walang halimaw dito. Si Mang Chris po yan. Hindi! Huwag kang magpalinlang sa kanila, anak. Mga demonyo sila at nandito sila para saktan ako. Teka Jane, tatawagin ko si Manong Guard. Sandali lang ha. Diyan ka lang. Babalik din kagad ako. Baliw pala tong impaktang to eh. Baka naman drama lang yan. Hoy, hindi mo kami mauuto. Magrereklamo kami laban sa'yo. Kayong lahat, mga demonyo kayo, mga kampo ng dyablo. Oh! Nasusuka ka, Ma? Parang may lalabas sa bibig ko. Ano ito? Parang gumagalaw sa lalamunan ko. Teka, dadalhin ko po kayo sa ospital. Sandali lang, Ma. Please, wag naman kayong ganyan sa akin. May hayop sa lalamunan ko. Gumagalaw. Nasusuka ako. Putya, ano yan? Buhay na pala ka? Sumuka ka ng buhay na pala ka, Ma. Ano ba itong nangyayari sa inyo, Ma? Hindi ko alam. Meron pa yata. May lalabas pa. Anak ng, kanina buhay na pala ka. Ngayon naman mga maliliit na isda at gumagalaw pa. Jane, nandito na si Manong Guard. Ay, teka. Ano ang mga yan? Mga palaka ba ang mga yan? Alis na ako. May sa demonyo ang babaeng yan. May sumpa siya. May sinuka siya mga buhay na hayop. Hindi totoo yan. Ma, gising! May sumpa siya. Huwag kayong lalapit sa kanya dahil madadamay kayong lahat. Tulong! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ang mama ko! Dalhin natin siya sa ospital! Please! Hindi ko na maalala kung anong mga sumunod na nangyari ng araw na yon, Miss Winnie. Basta ang naaalala ko, isinugod nila sa emergency ang mama ko. Kasama ko si Rick at ang iba pang mga guro na may malasakit. Yakap-yakap ko si mama hanggang sa ipasok siya sa emergency room para sa agarang lunas. Ang hindi ko nakakalimutan ng araw na yon ay ang mga mukha ng mga taong nakapalibot sa amin. Ang takot, pandidiri at panghusga na nakita ko sa mga mukha nila ay mahirap kalimutan. Nagising si Mama makalipas ng 3 araw at doon na siya umiyak ng umiyak nang makita niya akong nakaupo sa tabi niya at hawak ang kamay niya. Jane, anak. Ma, mabuti at gumising na kayo. Kamusta po ang pakiramdam niyo? Nasa ospital ba ako? Ang sakit ng ulo ko. Bakit ako nandito? Ano bang nangyari, anak? Wala din ba kayong maalala sa nangyari doon sa paaralan, Ma? Bakit? May nangyari ba? Nagwala po kayo. Sumugod kasi si Mang Chris doon at may kasama siyang mga magulang. Gusto nilang magreklamo sa sobra-sobra niyong paniningil ng mga bayarin. Ang sakit ng ulo ko. Parang pinipiyak. Teka, tatawagin ko po ang doktor. Wag na, anak. Naalala ko na nga ang nangyari. Nakakatakot yun, Jane. Pero masakit po ang ulo niyo, Ma. Kailangan malaman ng doktor yan. Mas natatakot ako sa mga nangyayari sa akin, anak. Pakiramdam ko may kababalaghan na nangyayari sa akin. Ma, yung ginawa niyo kay Ma'am Janice, sa tingin ko sa inyo tumama ang sumpa na ginawa ng matandang mangkukulam na yun. Diyos ko, anong ginawa ko? Ano na ang gagawin ko?
Yung si Lolo Jose, Ma. Pinuntahan namin siya ni Rick. Wala na po siya dun sa tinitirahan niya eh. Kakausapin ko siya. Pupuntahan ko siya. Kailangan ko ng kasagutan kasi hindi ko na alam kung ano itong nangyayari sa akin. Ma, wag po muna kayong bumangon. Ako na po ang bahala. Magpahinga na muna kayo para makabawi ang katawan niyo. Hindi! Kinakarma na ako sa kasamaan ko, anak. Ito na yata ang bayad ko sa mga kasalanan na nagawa ko. Wag na po kayong umiyak, Ma. Aray, ang ulo ko. Ang sakit. Parang binibiyak ang ulo ko. Aray, ang sakit, Jane. Teka lang po, ang doktor hahanapin ko. Ano itong mga ito? Bakit may uod sa kama ko? Ma, wala pong uod sa kama niyo. Malinis naman po ang kama niyo eh. Hindi mo ba nakikita? Bulag ka na yata, Jane. Binulag ka na ng demonyo. Hindi mo nakikita kasi kampon ka ng demonyo. Ma, uminahon kayo. Wala pong uod, walang demonyo. Nasa isip niyo lang po ang lahat dahil kinakain kayo ng sumpa. Demonyo! Isa kang demonyo! Nasaan ang anak ko? Ibalik mo sa akin ang anak ko! Walang iyakan, demonyo ka! Ma, please, hindi ako ang kalaban mo rito. Ako to, si Jane, ang anak niyo. Tignan niyo akong mabuti. Hindi niyo ba ako nakikilala? Pagkatapos doon sa insidenteng nangyari sa loob ng paaralan, mas lalo pang lumala ang kalagayan ng mama ko, Miss Winnie. Palaging mataas ang lagnat niya at hindi matapos-tapos ang mga bangungot niya. Pabalik-balik na rin kami ni Rick doon sa tinitirhan ni Lolo Jose pero wala nang tao doon. At habang bumabagsak ang kanyang katawan, nagbabago rin ang ugali ng mama ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat na siya ang kinapitan ng sumpa pero nakita ko talaga kung paano siya nagsisi sa mga kasakiman niya noon. Jane, anak. Ma, gising na po pala kayo. Teka, bakit mataas pa rin ang lagnat niyo? Hindi naman yan nawawala eh. Palaging mataas ang lagnat ko at masakit ang ulo ko, anak. Teka, kukuha lang po ako ng paracetamol para bumaba ang lagnat nyo. Oh, eto po. Inumin niyo po ito. Nahihiya na ako sa'yo, anak. Ako dapat ang mag-aalaga sa'yo. Pero ito ka, ang bata mo pa pero pinapasan mo na ako. Hala, si Mama nagdrama na naman. Parang unti-unti ka yatang bumabait, Ma. Himala ba ito? Patawad, anak. Nadamay ka pa sa mga kasalanan ko. Ma, wag po kayong mag-isip ng ganyan. Naiiyak po ako eh. Karma ko na ito, anak. Ito na ang kaparusahan dahil napakasakim ko. Hindi ako nakukontento sa mga maliliit na bagay. Hindi naman po masama na maghangad ng mga bagay, May. Pero masyado akong naghangad ng marami at hindi ko na iniisip na nakakasakit na pala ako sa kapwa ko. Si Ma'am Janice, Ma, maayos na po ang kalagayan niya. Nagtuturo na po ulit siya sa paaralan. Alam ko, anak. Alam ko naman kung ano ang nangyayari sa akin at aminado ako na nararapat ito sa akin. Ito na yata ang katapusan ko, anak. Hindi ako papayag. Maghahanap po ako ng paraan. Kasama ko naman si Rick eh. Tutulungan niya tayo. Si Rick? Malaki rin ang kasalanan ko sa batang yun. Doon sa mga magulang na kinuhanan ko ng pera. Ang laki ng mga kasalanan ko. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Hahanapin namin si Lolo Jose. Alam kong may paraan para mabaligtad ang sumpa. Kung hindi lang sana ako nagpadala ng emosyon ko, ng pagkainggit ko, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Teka lang, Ma. Sandali lang. May nag-doorbell po. Si Rick na yata yun. Papapasukin ko lang po muna, Ma, ha? Babalik din po ako kagad. Sa kabila ng lahat ng pinagdaraanan ko, hindi talaga nawala si Rick sa tabi ko. Isa siya sa mga nagbibigay ng lakas sa akin tuwing nawawalan ako ng pag-asa. Ilang beses na rin kami paulit-ulit na bumabalik sa bahay ni Lolo Jose pero wala siya. Kaya naisipan ni Rick na maghanap ng ibang manggagamot na pwedeng tumulong sa amin pero wala kaming makita. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Araw-araw akong pumupunta sa bahay ni Lolo Jose. Hanggang sa isang araw, nakita namin ni Rick na nakabukas ang ilaw sa labas ng bahay nito. At nang bumukas ang pinto, bumungad sa akin ang matandang mukha ni Lolo Jose. Para akong biglang nagkaroon ng pag-asa. Lolo Jose! Jane,
Oh, bakit ka narito? Akala ko kung sino na yung nagsisisigaw at tumatawag sa akin. Lolo Jose, ang mama ko. Tulungan niyo po si mama. Ay, si Gloria? Bakit? May nangyari ba sa kanya? Opo, mukhang siya po ang kinapitan ng kulam, Lolo Jose. Ay, halika, pasok muna kayo ng kaibigan mo. Magandang gabi po, Lolo Jose. Ako nga pala si Rick. Matalik na kaibigan po ni Jane. Ay, sige, pasok kayo. Doon tayo sa sala ko mag-uusap. Jane, nakakatakot naman tong bahay ni Lolo Jose. Totoo talaga siyang mangkukulam? Eh di ba tumalab nga ang sumpa? Ibig sabihin, totoo na kaya niyang mangulam ng tao. Naririnig ko kayong dalawa. Baka akala nyo ibingin ako dahil matanda na. Oo, may kaalaman talaga ako sa pangkukulam kung paano gamitin ang itim na mahika. Akala ko po kasi nung una, peke kayo kasi hindi naman tumalab kay Ma'am Janice ang ginawa niyong ritual. Hindi ba? Tumalab po, pero hindi tumama sa kanya. Kundi bumaliktad ang sumpa at si Ma'am Gloria po ang napuruhan. Magaling. Aba, magaling itong si Rick. May alam ka ba tungkol sa mga sumpa at kulam, Rick? Wala po, pero binabasa ko po itong libro na ito. Aba, at nagsasaliksik ka talaga, ha? Ay sige nga, ipaliwanag mo sa akin kung anong natutunan mo dyan sa librong yan. Ano po, ang mga nangyayari kay Ma'am Gloria ngayon ay palatandaan na tinamaan siya ng isang sumpa. Ang mama ko, siya ang nagdurusa ngayon. Awang-awa na po ako sa kanya, Lolo Jose. Sige pa, Rick, ipagpatuloy mo. Ang ritual ng pagkukulam ay dapat may dahilan. Hindi kasi dapat na basta-basta ka na lang magpapakulam ng ibang tao nang walang dahilan. At kung walang dahilan o mababaw lang ang dahilan ng taong yun? Kung walang dahilan o pansariling interes niya lang yun, may posibilidad po na bumaligtad ang sumpa. Magaling. May potensyal kang maging mangkukulam, Rick. Po, naku, wala po akong balak na maging isang mangkukulam. Hindi po ako ganun kasama. At sa tingin niyo ba, masama na akong tao dahil isa akong mangkukulam? Opo, dahil tinutulungan niyo po ang mga tao na gustong maghiganti para makapanakit sila sa kapwa nila. Yun na nga eh. Paghihiganti. Kapag gusto mo ng hustisya, ano ang pinakamabisang gawin para makamit yun? Hindi po ang paghihiganti. Pwede naman natin pairalin ng batas eh. Paano kung wala silang kakayahang magbayad para makamit ang hustisya sa pamamagitan ng batas? Pero mali pa rin ang paghihiganti. Ang kulam ay ginagamit para makamit ang hustisya. O di kaya para turuan ng leksyon ng isang tao. Pero may mga taong inaabuso ang kapangyarihan ng kulam. Katulad ng mama ko. Walang kasalanan si Ma'am Janice pero pinakulam siya. Ang tanging dahilan niya, nalalamangan lang siya nito. Ngayon, maintindihan niyo na kung bakit naging ganon ang nanay mo, Jane. Dahil ang taong kinulam niya ay walang kasalanan. Anong hustisya ang gusto niyong makamit? Wala, di ba? May magagawa pa po ba tayo para mawala ang sumpa, Lolo Jose? Mahirap kasi dyan. Inosenteng tao ang gustong saktan ng mama mo. Nagkamali po si Mama doon, Lolo Jose. Pero nagsisisi na po siya ngayon. Sabi niya gusto niyang humingi ng kapatawaran. Hindi ganun kadali ang lahat na kung gusto mo nang humingi ng kapatawaran ay bigla na lamang mawawala ang sumpa. Wala na pong ibang paraan? Ano na mangyayari sa kanya ngayon? Sinabi ko naman sa kanya bago ko ginawa ang ritual na sisiguruhin niyang makatarungan ang rason ng pagpapakulam niya. Mukhang hindi yata nakinig ang nanay mo. Alam niya po, pero sadyang nilamon siya ng inggit at galit kahit na wala namang ginagawa si Ma'am Janice. Sa kanya tuloy tumama ang sumpa. Nakakatakot naman. Nagbabounce pala ang sumpa. Oo naman. Kahit pa isang itim na mahika ang kulam, may hangganan ang sakop ng kapangyarihan nito. Hindi ito tumatalab sa mga taong inosente. Tama po. Napakadelikado nga naman kung basta na lang itong tatama sa kahit na sino.
Lolo Jose, nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan niyo po kami na gumaling si Mama. Parang awa niyo na po. Ayoko pong mawala ang mama ko. May posibilidad na mamatay si Ma'am Gloria kung hindi maaagapan ang pagkalat ng sumpa. Sa totoo lang, kumalat na ang sumpa. Sa oras na kumapit ito sa kaluluwa niya, ay mahihirapan na tayong alisin yun. Ibig sabihin, may pag-asa pa siyang gumaling hanggat hindi pa kumakapit ang sumpa sa kaluluwa niya? Oo, meron pa. Hindi kasi mabilis na proseso ang kulam. Dahan-dahan ang epekto nito. Paano namin malalaman na hindi pa huli ang lahat? Hanggat may katinuan pa siya. Kaya umuwi na kayo at tignan niyo kung nasa katinuan pa si Gloria. Hindi na kami nag-aksaya ng oras ni Rick, Miss Winnie. Kaagad kaming umuwi sa bahay para kausapin si Mama. Pero nagimbal kami nang nadatnan namin siyang nagsasayaw, parang baliw pero napakataas ng lagnat niya. Tila nawawala siya sa katinuan at palagi niyang sinasabi na kaibigan niya ang mga anino sa paligid. Galit, takot at kilabot ang nararamdaman ko ng mga oras na yon, Miss Winnie. Galit ako sa sarili ko dahil wala akong nagawa para sa mama ko. Takot dahil baka hindi ko na siya mailigtas at kilabot dahil sa mga sinasabi niya tungkol sa mga demonyo at anino. Ang taas pa rin ng lagnat niya at sa palibot nagkalat ang mga buhay na palaka, langaw at mga insekto. Diyos ko, Jane, masama na to. San galing ang mga palaka at insekto? Ang mama ko! Ma? Nasan ka, Ma? Ma? Nasan ka ba? Wala si Ma'am Gloria sa kwarto niya. Hala, saan na siya nagpunta? Rick, hindi ko mahanap si Mama. Nandito lang siya kanina nang umalis tayo eh. Baka naman umalis siya at may binili lang sa labas. Imposible yan. May lagnat siya kanina. Tsaka masama ang pakiramdam nun. Hindi nga yun kumain kaninang tanghali kasi nasusuka siya eh. Teka, ano yung ingay sa likod ng bahay? Oo nga no, baka nandun si Mama. Tara, tignan natin. Uy, nakahubad ang nanay mo, Jane. Ma, anong ginagawa mo dyan? Bakit ka sumasayaw mag-isa? Jane, yung mga tao, pinagtitinginan na nila tayo. Bakit ka nakahubad, Ma? Pasok po tayo. Pinagtitinginan nila tayo. Nakakahiya, sobra. Oh, ito po yung tuwalya. Diyos ko naman, ano ba yung nakita ko na yun? Huwag mo na lang isipin yun. Tulungan mo na lang ako dito kay Mama. Ang taas pa rin ng lagnat niya. Kailangan ko siyang painumin ng gamot. Jane, anak, mabuti at nandito ka na. Hindi mo ba nakikita ang mga kaibigan ko? Kaibigan? Saan po? Ayun sila oh, kumakaway sila. Ang saya namin kanina. Isinayaw nila ako. Ang tagal na ng panahon na hindi ako nakakasayaw. Ang saya-saya. Jane, mukhang nawawala na sa katinuan ng mama mo. Hindi ako naniniwala dyan. Mataas lang ang lagnat niya at nagdidelirio lang siya. Ma'am Gloria, bumalik na po kayo. Maawa naman kayo kay Jane. Nag-aalala na talaga siya sa inyo. Walang magagawa yan, Rick. Kahit na ano ang gagawin natin, kung hindi nagsisisi at humihingi ng tawad si Mama sa mga nagawa niya ng masama, hindi mawawala ang sumpa. Paano siya hihingi ng kapatawaran? Parang hindi na siya nag-iisip ng tama eh. Dadalhin natin siya kay Lolo Jose. Kahit na anong mangyari, pipilitin ko siyang bawiin. Tama ka. Kung dadalhin natin ang mama mo dun, hindi na siya makakatanggi. Huwag kang mag-alala, Ma. Babawiin natin ang sumpa na yan. Hindi ako makakapayag na kukunin ka ng mga walang kwentang anino na yan. Nang gabi ding yun, bumalik kami sa bahay ni Lolo Jose, Miss Winnie. Malakas ang buhos ng ulan dahil may bagyo pero hindi yun naging hadlang. Nanginginig na si Mama sa lamig ng panahon na yon at kasabay pa ang mataas na lagnat. Bakit niyo siya dinala rito? Lolo Jose, parang awa niyo na po. Masama na talagang lagay ni Mama. Kung ano-ano na lang po ang sinasabi at ginagawa niya. Nakita po namin siyang sumasayaw ng nakahubad sa likod ng bahay kanina. Opo, mahinahon lang siya pero ang sabi niya, kaibigan niya raw ang mga anino. Sinabi niya yun? Kaibigan niya ang mga aninong nakikita niya? Bakit po may anino? Ano po ba sila? Mga demonyo? Ipasok niyo siya. Bilis! Ito na nga bang sinasabi ko? Kung magpapakulam kayo, dapat sinisiguro niyong hindi babalik sa inyo ang sumpa.
Lolo Jose, hindi po ba dapat tumigil na kayo dyan sa ginagawa niyong pangkukulam? Tulungan niyo po kami, Lolo Jose. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Ibalik niyo po ang mama ko. Dapat kasi pumili ng marangal na hanap buhay. Masama po ang kulam. Maraming tao ang nabibiktima dahil sa mga katulad nyo na walang ibang iniisip kundi ang magkapera. Kaya tama ng daldal. Gusto niyo ba na pagagalingin ko siya o magsisisihan tayo buong gabi? Dapat lang naayusin nyo yan. May kasalanan din po kasi kayo. Rick, please, tama na. Hindi ko mapipigilan ng sumpa. Kung may nakikita na siyang anino at kinakausap siya nito, malamang ay malapit na matapos ang sumpa. Kapag matapos po ba ang sumpa, mamamatay na si Mama? Hindi pa naman. Pero kapag nangyari yun, hindi na mapipigilan ang sumpa. Bilisan niyo na po, please. Ang mama ko, Diyos ko. Tulungan niyo po kami. Huwag niyo pong kukunin sa akin ang mama ko. Nandito lang ako, Jane. Hindi kita pababayaan. Sasamahan kita kahit anong mangyari. Rick, hindi ko kaya na wala si Mama. Oo, hindi siya perpektong nanay. Lalo na't hindi siya mabuting tao. Pero siya pa rin ang nagsilang at nag-alaga sa akin. Ayokong may mangyaring masama sa kanya. Hindi ko susubukan na pigilan ang sumpa kasi kakaiba itong nangyari sa kanya. Ano po ang gagawin nyo? Susubukan ko na pabagalin ang sumpa at kailangan nating magsagawa ng ritual. Isang ritual na mahirap gawin pero makapangyarihan. Gawin nyo po ang lahat. Nakikiusap po kami. Sa mga oras na yon, hindi ko binitiwan si Mama. Yakap ko siya hanggang sa magsimula na si Lolo Jose sa ritual na sinasabi niya. Wala na akong ibang maisip sa mga oras na yon, Miss Winnie, kundi ang takot na anumang oras pwedeng mawala ang mama ko. Naghanda na si Lolo Jose sa kanyang mga gagamitin at doon ko nakita ang isang manika na may mantsa na pula, meron itong itim na sinulid na nakatali sa liig nito. Inilagay niya yon sa gitna ng mesa kasama ang itim na kandila, tubig at asin. Manika? Ginagamit nga yan ng mga mangkukulam. Masasaksihan niyo ngayon ang isang ritual na ngayon ko lang gagawin. Baka naman po walang bisa yan, Lolo Jose. Kasi ngayon nyo pa lang po ito gagawin eh. Wala ka talagang bilib sa akin Manood ka na lang. Rick, huwag ka na kasing magsalita. Bilisan niyo na po ang ritual habang hindi pa huli ang lahat. Kahit na anong mangyari, wag na wag niyong bubuksan ang pinto ng silid na ito. Nagkakaintindihan ba tayong tatlo? Opo. Sige po. Nagsimula nang magdasal si Lolo Jose. Hindi namin naiintindihan ang mga salita na binibigkas niya. Si Mama nakahiga sa sahig habang kaming dalawa ni Rick nakatayo sa isang sulok. Pinapanood si Lolo Jose. Tahimik ang buong silid, ang tanging maririnig lang ay ang dasal ni Lolo Jose. Habang tinitignan ko si Mama, hindi ko maiwasang mapaisip. Ang laki na ng pinagbago ng kanyang katawan. Noon ay napakalusog niyang tignan, ngayon ay para na siyang butot balat. Dahil na rin siguro sa walang tigil na lagnat at pagsusuka niya ng mga buhay na palaka at iba pang klaseng mga buhay na hayop. Ang sinulid na ito ang gagamitin ko para pabagalin ang pag-epekto ng sumpa sa katawan ni Gloria. Jane, tignan mo ang katawan ni Ma'am Gloria. Lolo Jose, ano pong nangyayari sa mama ko? Bakit bigla na lang pong nanginginig ang katawan niya? Sinimulan ko na ang ritual para bumagal ang epekto ng sumpa sa kanyang katawan. Pero hindi pa po talaga nawala ang sumpa sa katawan niya? Walang ibang makakapigil ng sumpa kundi si Gloria lamang. Kailangan gawin niya ang lahat ng nararapat na gawin para hindi siya tuluyang kainin ng sumpa. At ano naman ang mga yun, Lolo Jose? Kailangan niyang pagsisihan ang lahat ng kasamaan na kanyang nagawa sa kanyang kapwa. Tapos na po ang ritual? Sa ngayon, oo. Sa lalong madaling panahon, gawin niyo ang mga sinabi ko. Dahil kung hindi, mamamatay ang iyong ina, Jane. Magsisimula tayo dun sa mga magulang, Jane. At doon kay Mang Chris na nakaaway ni Mama. Kung hindi ko lang alaman tungkol dito, baka siya na rin ang pinagbintangan ko na gumawa nito sa kanya eh. Pagkatapos ng ginawang ritual ni Lolo Jose,
Umuwi na kami sa bahay. Naging mabuti ang kalagayan ni Mama makalipas ang ilang linggo. Nawala na rin ang kanyang lagnat at hindi na rin niya nakikita yung mga anino na sinasabi niya na parang normal na ang lahat. Sinabi ko kay Mama ang lahat ng nangyari. Pinaliwanag ko rin sa kanya, Miss Winnie, na siya ang sumalo ng sumpa na ginawa niya para sana kay Ma'am Janice. Doon na siya humagulgol ng iyak. Sa wakas, inaamin na rin niya ang lahat ng kasalanan niya. Doon napagtanto ni Mama na napakasakim pala niya. Marami siyang taong sinaktan dahil lang sa paghahangad niya ng maraming pera. Sinabi rin niya sa akin na pinagsisisihan na rin niya ang kanyang mga nagawa at handa siyang humingi ng tawad sa lahat ng mga taong nasaktan niya. At yun nga ang kanyang ginawa. Aba, anong ginagawa mo rito ng impakta ka? Umalis ka nga rito. Nabubwisit ako sa pagmumukha mong babae ka. Magandang umaga po, Mang Chris. Hindi po kami nandito para makipag-away. Chris, magandang araw sa'yo. At nagbabait-baitan ka na ngayon, ha? Anong pakay mo? Kung tungkol ito sa lupa, doon ka makipag-usap sa abogado ko. Hindi ako nagpunta rito para sa lupa o sa anumang bagay. Wala akong oras sa'yo. Umalis na kayo. Ayokong kausap ang mga siraulong katulad nyo. Magpa-mental ka, Gloria. Dahil sira na yung utak mo sa pagiging sakim mo. Teka lang ho, Mang Chris. Pakinggan nyo naman po muna kami. Nandito po kami para makipag-ayos. Alam kong galit ka sa akin dahil dun sa mga nakaraang alitan natin. Aminado ko, Chris, malaki ang kasalanan ko. Gusto ko sanang humingi ng kapatawaran sa'yo. Ha? Umandar na naman ba yung pagkasiraulo mo? Bakit? Takot kang makasuhan? Hintay mo lang. Mawawalan ka ng trabaho. Makikita mong buwisit ka. Mang Chris naman. Ituloy mo na lang ang kaso, Chris. Haharapin ko ang lahat ng yan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko tatakasan ng mga kasalanan ko. Teka nga, bakit ba ganyan ang inaasal mo ngayon? Hindi ganyan ang Gloria na kilala ko ah. Isa siyang sakim. Punong-puno sa sarili. Ha? Tinamaan ka na ba ng karma ngayon? Kinakausap po kayo ng maayos ng mama ko. Huwag naman po kayong ganyan magsalita. Jane, ayos lang. Hayaan mo lang siya. Tingnan mo nga yung itsura mo. Ang karma nga naman. Yan ang napapala mo sa pagiging sakim mong buwisit ka. Pati pag-aari ng ibang tao, inaangkin mo. Ang kapal din talaga ng mukha mo para humarap sa akin ah. Ay, aminado naman ako dyan, Chris. Alam kong hindi naging maganda ang pakikitungo ko sa inyong lahat, lalo na sa'yo. Kaya nandito ako sa harap mo para humingi ng kapatawaran. Hindi madaling magpatawad ng tao, alam ko yan. Pero nagpapakumbaba talaga ako ngayon na sana patawarin mo ko. Bakit? Ano ba meron? Mamamatay ka na ba? Kaya ka bigla na lang naging mabait? Maraming nangyari, Chris, at napagtanto ko na ang sama pala talaga ng ugali ko. At oo, tama ka dyan, mamamatay na ako, kaya ginagawa ko ito para kahit papano, hindi ako aalis sa mundong ito na dala-dala ang bigat ng mga kasalanan ko. Ma, hindi ka mamamatay, ano ka ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. May sakit ka? Kaya ka ba pumayat ng ganyan? Kala ko nga adik eh, kasi sakim mo, akala ko may bisyo ka. Pinagsisisihan ko na talaga ang lahat, pati na rin ang mga pagkukulang ko sa iyo, anak. Ma, naiiyak na ako eh. Anong drama ba ito? Nasa isang show ba ako? Umayos nga kayong dalawa ha? Pero yung pader na pinatayo mo... Huwag kang mag-alala, ipagigiba ko yun. May uutusan akong mga tao para magiba yung pader. Yan! Gusto ko yung ugaling yan. Magkakasundo tayo kapag ganyan ka. Alam mo, hindi naman ako mahirap na kausap eh. Sige, magpagaling ka, Gloria. Kawawa yung anak mo kung maaga kang matitigo. Salamat sa iyo, Chris. Maraming salamat talaga. Tapos na tayo kay Mang Chris, ma. Yung mga magulang naman. Oo, anak. Alam ko, nahihiya ako sa iyo. Ako ang ina mo pero ang sama ko palang ehemplo sa iyo, anak. Naku, huwag niyong isipin yan. Mahal ko po kayo, ma. Kahit na ano pa ang ugali niyo. Pero syempre nakakatuwa dahil nagbago na kayo. Oo, si Rick pa pala. May atraso ko sa kaibigan mong yun. Imbitahan mo siya sa bahay, anak. Ipagluluto ko kayo ng masarap na hapunan. Miss Winnie, naging tahimik na ang buhay namin ng ilang linggo.
Masaya kami dahil unti-unti nang nawawala ang epekto ng kulam. Totoo ang sinabi ni Lolo Jose na mawawala ang bisa ng sumpa kung may pagsisisi si Mama at humingi ng taus-pusong kapatawaran sa mga taong nasagasaan niya. Ibinalik niya rin ang lahat ng pera na nakolekta niya sa mga estudyante niya. Personal din siyang humingi ng tawad kay Ma'am Janice. Naging maayos na ang lahat, Miss Winnie. Naging kampante kami na hindi na babalik ang bangungot na yon sa buhay namin. Pero nagkamali pala kami. Hindi pa pala tapos ang lahat. Dahil isang gabi, narinig ko na lamang ang nakakakilabot na iyak ni Mama sa banyo. Nang datnan ko siya doon, nanindigan lahat ng balahibo ko sa nakita ko. Ah! Ang sakit! Anak, tulungan mo ako! Ang sakit! Bakit ma? Bakit ang lakas ng sigaw niyo? Jane, anak, may lumabas. Ang sakit ng tiyan ko. Hindi ko kaya, anak. Para akong hinahati mula sa ilalim. Ah! Anong? Mga bulate at maliliit na isda. Diyos ko, ano itong mga ito? Ang daming dugo, ma. Ano ang mga nilabas ko? Diyos ko! Ang akala ko po tapos na ang lahat. Mukhang hindi pa, anak. Katapusan ko na ihata. Dadalhin kita sa ospital, ma. Ang daming dugo. Nasugatan kayo nang inilabas niyo ang mga hayop na yan. Dinala namin sa ospital si Mama, Miss Winnie. Walang pagsidla ng takot ko ng mga oras na yon. Alam kong anumang oras, pwede siyang mawala dahil na rin sa dami ng dugo na nawala sa kanya. Ang buong akala ko, magiging mapayapa na ang buhay namin dahil ginawa naman namin ang mga sinabi ni Lolo Jose. Pero mukhang hindi totoo ang lahat ng yun. Sinamahan ako ni Rick at bumalik kami sa bahay ni Lolo Jose. Siya lang naman kasi ang makapagbibigay ng kasagutan sa lahat ng mga nangyayari. Ang sabi nyo, mawawala ang sumpa kapag ginawa lahat ni Mama ang mga inuutos nyo. Pero bakit nandun siya ngayon sa ospital at nag-aagaw buhay? Nagsasabi po ba kayo ng totoo, Lolo Jose? O baka naman inuuto nyo lang kami? Talaga? Akala ko nga rin eh. Hindi pa pala tapos ang lahat. Hulaan ko, Ineng. Dumudumi ba siya ng mga insekto? May nakakatawa po ba? Hindi po kami nagbibiro rito. Ginawa naman namin ang lahat Bakit bumalik? May mali ba sa ginawa namin? Kulang ba yun? Sumagot ka, Lolo Jose. Wala namang kulang o mali sa ginawa niyo. Sadyang hindi lang talaga yun ang lunas. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi talaga ako naniniwala sa mga ginawa niyang ritual, Jane. Masyado siyang mabait para sa isang mangkukulam. Bakit? Nauto ko ba kayo? Magaling ba akong aktor, ha? Napakasama nyo. Anong ginawa nyo sa mama ko? Akala ko kakampi ka namin. Jane, masasamang nilalang ang mga mangkukulam. Kaya nga hindi talaga ako komportable nung una ko pa lang siyang nakaharap. Ang plastic niya eh. Hindi naman sila mabait para tulungan ang kapwa nila. Bakit? Gusto niyo po bang mamatay ang mama ko? Nagbago na siya. Nararapat lang naman yun sa kanya. Masyado siyang sakim. At saka, may makukuha naman ako sa inyo. Akala mo ba, Jane, libre yung pagtulong ko? Isa ka rin palang sakim. Ang kapal na mukha ng mangkukulam na ito. Kung gusto niyo ng bayad, dapat sinabi niyo, Lolo Jose. Magbabayad naman kami kung gusto niyo ng pera eh. Hindi yung ganito. Alam ko, pero mas masaya kasi kung magdurusa muna siya para naman maturuan ng leksyon. Hindi ako naniniwala na kayang magbago ng isang taong sakim sa salapi. Umalis na tayo, Jane. Wala tayong mapapala sa mangkukulam na yan. Isusumbong ka namin sa pulis. Tara na. Alis na kayo? Paano na yung nanay mong naghihingalo na? Ay kung aalis kayo, nasisiguro ko, wala na siya bukas. Teka lang, Rick. Mamamatay ang mama ko kung aalis tayo. Maniniwala ka pa rin sa sinungaling na yan? Hindi na nga tayo dapat na bumalik pa rito eh. Sa totoo lang, naaawa naman ako kay Gloria. Totoo naman kasi na gusto niyang magbago at nagawa niya na nga. Kahanga-hanga sa totoo lang. Kaso hindi ako papayag na walang mapapala sa inyong mag-ina. Ano bang gusto mo? Ibibigay ko kahit na ano. Basta buhayin niyo lang ang mama ko. Nahihibang ka na ba?
Hindi ka pa rin ba nadala sa matandang yan? Minsan ka na niyang niloko, kayo ng mama mo. Simple lang naman ang gusto ko. Akin na ang titulo ng bahay at lupa niyo. At akin na lahat ng savings ng ina mo. Pagagalingin ko siya. Mawawalan kami ng bahay niyan. Sa tingin mo, may pakialam ako? Hindi naman yan sa mama mo. Bunga lang yan ng pagiging sakim niya. O ano, ibibigay mo ba? O hahayaan mong mamatay ang walang kwenta mong ina? Jane, ano ba? Ibibigay mo talaga? Maiisahan ka na naman dyan. Sinasabi ko sa'yo, halang ang kaluluwa ng taong yan. Rick, may magagawa ba ako? Wala, hindi ba? Isusugal ko ito dahil ang bahay mabibili ulit. Pero ang buhay ng mama ko, iisa lang. Magaling. Ay bilisan mo na. Dalhin mo sa akin ang titulo ng bahay niyo at lahat ng pera na meron kayo. Akin na. Total galing sa masama naman ang mga yan. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Umuwi ako sa amin at kinuha ko ang lahat na pwede kong ibigay kay Lolo Jose kapalit ng paggamot nito kay Mama. Wala akong pake kung wala na kaming matitirhan. Mas importante ang buhay ni Mama. Si Rick hindi sang-ayon sa desisyon ko pero wala siyang magagawa. Kaagad akong bumalik sa bahay ni Lolo Jose. Si Rick naman dumiretso sa ospital para siya ang magbantay kay Mama. Abot langit ang kaba ko habang inaabot ko sa kanya ang titulo at ang isang bag ng pera. Umukit ang malaking ngisi sa mga labi niya pero hindi ko na pinansin yun. Sa harap ko mismo sinagawa ang ritual. Hindi naman na kailangan na nasa harapan niya si Mama. Pikit ang mga mata ko habang nasa gitna siya ng pagre-ritual. Malakas ang hangin sa loob ng bahay. Pakiramdam ko, lumilindol at patay sindi ang ilaw habang binabanggit niya ang mga katagang hindi ko maintindihan. Pagkatapos ng ilang sandali, tumigil ang lahat at bigla na lamang namatay ang sindi ng 5 kandila na nasa harapan ni Lolo Jose. Tapos na ba? Oo. Wala na ang sumpa sa kaluluwa ni Gloria. Malaya na siya sa sumpa. Sigurado kayo? Baka nagsisinungaling na naman kayo sa akin. Nasa akin na ang mga ari-arian niyo. Walang rason para magsinungaling ako. Nang bumalik ako sa ospital, maayos na ang lagay ni Mama. May nakasabit na mga aparato at tubo sa kanya pero ang sabi ng doktor, ligtas na siya sa tiyak na kamatayan. Umiyak ako habang yakap si Rick. Sa lahat ng pagsubok na naranasan ko, hindi talaga siya umalis sa tabi ko. Saan na kayo titira ngayon? Alam na ba ni Ma'am Gloria na wala na kayong bahay? Oo, sinabi ko na sa kanya. Pinagalitan ka ba? Walang ya talaga matandang mangkukulam na yun. Napakatarantado. Naiinis ako sa kanya kasi naisahan niya tayo. Hindi nagalit si Mama pero sabi niya wag daw akong mag-alala. Nalampasan na namin ang pinakamahirap sa lahat, Rick. Malaki ang pasasalamat ko sa'yo dahil hindi mo ako pinabayaan kahit na medyo alam mo na, si Mama. Sus, wala yun. Kaibigan mo ko, syempre walang iwanan. Oh, kailan daw kayo madi-discharge? Sa susunod na linggo pa, mabuti na lang at tumulong si Mang Chris na makakuha kami ng discount. Lasenggo lang siya pero malakas palang kapit niya sa mga mayayaman. Nang ma-discharge si Mama, nangupahan na lang kami sa isang apartment. Patuloy na naging mabuti ang kalagayan ni Mama Miss Winnie hanggang sa naghilom na ang lahat ng sugat niya sa katawan. Sabi nga ng doktor, isang milagro ang nangyari sa kanya. Matagal na panahon na ang lumipas pero sariwa pa rin sa alaala ko ang nakakakilabot at nakakatakot na yugtong yon sa buhay ko. Sa lahat ng tao na magiging biktima ng kulam, sariling ina ko pa talaga. Pagkatapos ng insidenteng yon, naglaho na lang na parang bula si Lolo Jose. Binenta niya ang dati naming tinitirhan at hindi nagtagal may ibang nagmamayari na ang dati naming bahay. Hanggang ngayon dama ko pa rin ang kilabot. Sa tingin ko hanggang sa pagtanda ko ay dadalhin ko ang alaalang yun. Si Rick naging isang engineer na. Ako naman naging nurse na rito sa Australia. Si Mama naman kinuha na ng may kapal 2 taon na ang nakalilipas. Hanggang dito na lamang po, Miss Winnie. Sana meron kayong napulot na magandang leksyon sa karanasan ko sa buhay. Wala talagang magandang maidudulot sa buhay natin ang paghahangad ng sobra-sobra, lalo na kung kukunin natin ito sa masamang paraan.
Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, gusto ko munang mag-shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Honey May Larga from Romblon, kay Angelica Binyas, kay Janery at Leslie Velasco, kay Abigail Palatan, kay Sheldon Garcia, kay Lucy Gonzalez at sa mga apo niyang sina Francine, Fiona at Cheska. Hello din po kay Andrea Malvar, Donna and Dayan Librado from Muntinlupa City, kay Irene Flores, kay Alfie Aldea, kay Ma'am Lisa Takada, kay Sir Jaime Constantino na lagi pong nagbibigay ng magagandang aral sa komento niya at nagsishare po ng kanyang saloobin. Salamat po, sir. Shoutout din po kay Marisa Belda, kay RG the Explorer from Hong Kong, kay Joanna Reyes, kay Rolane Ann Marie Maestro na magbe-birthday po ngayong March 20. Advance happy birthday po. Hello din po kay Ales Naroda, kay Raquel Pasamonte na solid listener daw po natin, kay Bella Eliserio, kay Baby TJ at Mami Rina, kay Girly Hilmo, kay Hil Anapaid, kay Minerva Alde, kay Renita Santos at kay Ate Linda, kay Ives Marie Buhay Japan Channel, kay Kier Donghao at kay Richelle Agudo. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento. Abangan nyo pa po sana ang mga susunod nating upload ha, at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa stories natin. Para po mabilis nyong makita kung may bago tayong upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Ang goal naman po natin ngayon, maka 100k subscribers tayo. Kaya sana po ma-reach natin yan. Syempre sa tulong po ninyo. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.